Kasi parang sabi daw, yung ano nila dati, sa Tondo kasi sila pinanganak or sa Malamag ba, sa ganun. Hindi sila makakuha ng birth certificate. Pag may ano. Ay, gano'n. Kaya, hindi sila ano, pero yun, yung next ko Ang ganda. Try mo muna kaya domestic. yun Ayun nga, nga, domestic muna. Wala nga kasi daw pa. Pag domestic. Lagi ito. Yan, nahirapan tuloy tayo. Diba? Panahirapan ko. Anong major ng work mo ate? Marami. Hindi talaga may work kayo lahat eh. Totoo, madami siya. Ako wala. Kasi yung, alam mo yung ano, yung work ko ngayon, ano siya, yung may work ako na full-time. Yung full-time ko talaga. Ano, ganun ko siya kinakategorize eh. Full-time ko is, ano, sa real estate, admin. Pero technically lahat ng work ko nasa ganung work. Doon ako mag-umiikot sa admin, ano, admin work. Tapos meron akong part-time na ano, na admin din yung work, pero different companies. Siguro mga tatlo na sa companies. Isa doon sa coffee shop, is Hills Valley. Tapos yung digital marketing company, ang boss ko, yung may-ari ng Hills Valley. And then yung training company. So, tatlong ano, admin work. Tapos, ano, tawag dyan, yung sa training, ang ano ko doon, parang ang pinaka-work ko talaga, admin slash, parang training coordinator. So sometimes ako din nakapagsiliti ng training. Kapag mo kasi oras mo? yun nga, di ba? Grabe din ang pag-multiply ng Lord ng oras mo. Kasi alam mo, yung ang nakakatuwa sa Lord kasi, yung boss ko sa full-time ko at yung boss ko dun sa mga part-time ko, magkaibigan lang sila. Tapos bago ako pumasok dun sa mga part-time work, sinabihan ko yung boss ko, taray no, sinabihan ko yung boss ko, paalam ako doon. Totoo, Ate Len, talagang grabe yung favor ng Lord. Kasi sabi ko dun sa, kasi parang friend ko na din siya. Actually, friend ko naman siya, na naging boss ko lang. Kasi sabi niya, sabi ko sa kanya, okay lang sa akin, ako, goods ako dyan kasi madadagdagan yung sahod ko. Pero, ang paalam mo ko kahit pwede, which is yung boss ko dun sa movement. Hindi ako comfortable na parang nag-work ako sa kanya. Tapos nag-work pa ako na parang nakakahiya naman kasi nahati yung oras. Pero sabi ko, sa akin, goods kasi marami akong nakagastusan. Yun, kinausap niya talaga. Nagkaroon sila ng kasunduan. So, sabi na lang ng boss ko, okay na sila, nag-usap na kami ni Jessie ganyan. So yun, hanggang sa parang yung mga boss ko, naging na lang din sila, sanay na lang din sila na minsan magpapaalam ako dun sa full-time ko na may training ako ganito, ganyan. Tapos yun, oo, naiintindihan niya. Tapos ayun din, yung setup ko sa kanya, flexible talaga yung schedule. Doon sa mga part-time ko, flexible schedule. Minsan, ako ng mga BIR, ganyan. Naglalakad ako, parang may mga clients ako na pinafile ko yung mga BIR returns nila, ganyan. Every month may mga retainer fee ako na natatanggap sa pagpapile. So yun yung mga kaya dumarami yung work. Minsan nag-host, gano'n. Sa patay, sa buhay, gano'n. Ano may mga sa yung love gift? Oo, ate. Dito. Ako Dati, free eh. dati ate Len, sa Golden Hibe, every week, parang siguro, tatlo, ganyan, napatay yung hinuhutan. Naalala ko, masingit ko lang, nagboracay kami ni Ate Sam. Tapos, parang okay na, nabook na yung flight, yung accommodation. Parang regularly lang ako ng allowance, ganyan. Alam mo, hindi naman ito yung trabaho na hindi ko alam kung ipagpapasalamat ko ba eh. Ang daming ako. Ang galing! Sana Siyempre, kada may patay, kada nag-host ka, bayaran ka sa budget kasi yun, kada interment. So, kung sa isang araw, dalawang nililiwan yun. Minsan, alam mo, nakakatawa ba? Hindi ko alam kung tatanggapin ko ba. Pero talagang, tinatanggap ko na lang kasi yung prinsipyo ko sa
buhay, pag may nagbigay ng blessing sa akin, hindi ako tumatanggit. Kasi, sa church, ang sabi talaga din sa amin, parang yung tao na yun nagbigay sa'yo, ano siya, parang in-open niya yung buhay niya or yung sarili niya para i-bless siya ni Lord. Kasi binless ka niya. Parang gano'n. So parang pag tinanggihan mo, edi parang tinanggihan mo yung blessing na dapat matatanggap niya. Parang gano'n. So, dyan sa Navin, minsan yung mga naglilib, yung mga pamilya nag-aabot 500, ganyan. Bukod on top dun sa professionality ko minsan nag-aabot sila 500, 1,000, ganyan. Tatanggapin mo na kasi nga, pero parang minsan na ano ba ito? Kapatid, may tip. Kasi sila, hindi ka naman nanghingi eh. Kumbaga, hindi ka nag-pressure. Dun na dun. Tapos yun, kaya nung nagbarakay kami na Ate Sam, nilaloko ko si Ate Sam, alam mo ba, Beshi? Talagang grabe din ang Lord talaga. Nung alam niya talaga kung kailan ako nangangailangan talaga ng pera, talagang, ang dami talagang living ng mga talaga. Sabi ko kay Ate Sam. Tapos, parang sabi ko, mami, pero ano nga lang, mami, basta, pag nag-visit ako, ito na lang mga friends, ganyan. Huwag kayo kukuha ng lupa dun sa Golden Haven. Kasi alam niyo naman, pag nag-ipit ako, mag-pray ako. Baka mamaya pagsama kayo sa prayer. Pero ang galing, no? Kasi ako talaga, more on yung mga ginagawa namin. Sabi ko, wala talaga yun, more free. Di ba lagi niya po? Pero one time, nag-host din kami sa wedding. First time yun na nabigyan kami ng tip. Ng 1K yung na-receive ko. Sabi ko, wow, hindi ko rin inaasahan. Kasi parang, yan mo lang naman yun, di ba? Just for fun. Totoo. Ipulong mo na lang yun eh. Tapos bigla ko naka-receive. Iba rin yung makaramdam mo na, wow, may nag-appreciate sa'yo. Dalawa na yan, yung nag-host din kami ng parang sa Cocos, may natuwa doon na participant sa amin. Sobrang pagod kami. Di ba kami, yung lagari kami lagi nilang Kuya Alvin, di ba? May nag-abot, ayan, para sa inyo kasi nakita ko pagod na pagod ko. Sabi ko, thank you Lord nakaka-bless din. Kasi maliit lang malaking bagay, pero nakakatawa. Hindi, pero ngayon naman, nilet go ko na siya kasi hindi na din kaya ng parang pagka... Gipit na yung paper. Oo, parang babalik na lang ako. Wala nang ganyan. Pero nakakatawa yung kasi minsan, parang yung parang Lord, may check out kasi ako sa amin. parang kailan di may masasaya. Pero in fairness, nung talaga, nung nandun pa ako, walang big na wala ang big na kasi nag-close ko na din yung mga park boys. At saka ang doon kasi, ginagamit din siyang way ng Lord para mag-share ng schedule. Kasi may part kasi doon na mag-share ako ng schedule. So parang na-share mo yung salvation. Hindi, even na sa mga talagang makikipag-live. Wala kayong choice. Ako ang host dito. So yun, kaya tsaka aksidente lang din na nakuha ako doon. Kasi nag-host lang ako ng living ng ka-churchmate namin na namatay, na doon siya nilibing. Tapos hindi ko naman alam na may ganun pala, na may program pala silang ganun. Kinuha yung number ko. Habang nagluluksa kaming lahat, kinakalabit ako ng engineer. Sabi niya, Ma'am, pwede po kayo makausap saglit, ganyan-ganyan, pakalala siya. Tapos sabi ko, wait lang mo, mamaya na lang. Bigay ko na po yung number ko. Sabi ko, sinontak niya ako. Yung pala, yun yung offer nila na pala sideline. Okay din pala. Ngayon ko lang pinag pala. Oo, ang tawag sa amin, funeral director. Ang galing. Alam na ha. Pero yung totoo nun, holy sideline ang tawag nun. Pero ang totoo nun, host ko talaga sa Sa naman sabi naman sa pastoral care. Yun, dito naman. Yan, okay, ang ganda naman. Alam ko na yung side. Kaya sinasabi si Abby, huwag ka talaga kumuha ng lupa sa Golden Age. Yun po, sa akin, what are traits that you dislike in your character? Although di naman tayo perfect, sa akin yung may part sa akin na ayoko yung, kasi ako yes ako agad. May mga ganun ako. Hindi mo kayo I mean, nahihirapan pa ako sa mag-no?
ganong part ng buhay ko. Kasi parang all my life, parang naging people pleaser ako. Ganun. Parang lagi akong yung sasabihin ng ibang tao, ganyan. Kaya ngayon, parang kung kailan akong nasa adulting phase, parang dun ko palang natututunan yung no. Kasi yung nangyari nga po sa akin last year, yung parang yung maging masyadong mabait. Parang akala ko ako yung magsisave sa tao yun, pero hindi ko pala work yung mag-save ng tao, parang gano'n. Parang naging mabuti ako sa tao. Pero in the end, sa pagiging sobrang mabait ko, parang gano'n. Nabuto ka pa. Oo, gano'n. And then yung second character trait na minsan ayoko talaga, yung parang yung for example, gusto kong gawin yung isang bagay, pero pag malapit na, doon naman ako ayoko na pala. Ay, ganun. Oo, parang yun yung parang excited ako sa una. Sige, ito yung goals ko, ganyan. Pero pag i-execute ko na lahat ng parang, yun na lang. Parang may mga ganong moments ko. Parang yung yung nagpaplano tayo dati sa baryo Yung una, puro yan yung malapit na, bigla. Ang ending kami na lang ni Ann yung Patawarin niyo na natuloy. ako Kami ni Ann yung natuloy yung nagplano. Okay naman din. Minsan may ganun talaga. Pero yung talaga, yung pag-yes. Minsan kasi nagigilty ko people pleaser nga. Pero ngayon, naturuan ako sa part na gano'n na, mag-set ka ng budget. Parang yung madidrain ka talaga sa mga tao. Hindi ako dahil. Kasi parang from the rising to the setting sun. Ayun, another factor din yung kaya nga naninibago ako ngayon sa setup. Pwede pa naman ganyan. Oo, Pwede pa na yun. i-adjust. Kasi dati po parang Yes lahat, lang dapat. yes, pag sinabi kasi sa'yo, dapat yes mo sagot. Pag nag-no ka, parang hindi ka na nag-obey. Ganon po yung Partial na ang obedience. So, parang nahihirapan ako dun sa Kaya pag nag-ano ako, pag nag-no, parang hirap ko. Baka nabilis na obey ko na sila. Lord, partial disobedience. Partial obedience lang ba? Nag-disobey na ba? Pero normal na pagdaanan siguro talaga. Pero yun nga, parang at least, parang assign goal diba? Itutunan natin na parang yung, hindi naman siya parang disobedience, but it's just parang knowing your priorities talaga. Parang okay pala. Okay lang pala mag-rest. Parang Okay pala mag-spend ng time ko family. Dati kasi hindi. Dati kasi po, Sabi kasi iwanan ng pamilya at event. kami parang ministry, yun yung parang si God, kasi ministry. Yun yung tapos huli na yung, pinakahuli yung family. Kasi diba sa Bible yung diba, iniwanan yung pamilya na living yung diba? Kaya parang, ngayon ko lang din nag-build yung relationship ko sa family ko. Ayun yung yung Hindi pa huli ang lahat. So, yung natin, God, si family, God family. Plus yung ministry natin. Kaya kami, praise God din ni Kuya Alvin. Kasi ngayon, yun nga sabi ko sa inyo, diba? This time, parang bibigay naman namin yung time for the family. Pag sinabi nila, may outing, okay, sige, muna natin. Hindi katulad kapag, alam mo yun, birthday ko, nandun din kami sa ministry. Yung ganun sinasabay na lang namin. Para lang, Para 2 in 1 oo. Tapos minsan lagi rin, ay pasensya na kayo kasi meron kami gawain. Ganun, di ba? Sa susunod na lang, pero yung mga susunod din, ang tagal. So parang ito lang. Okay. So tell us about your crushes. Wow. Oy, baka kayo meron. Okay lang. Kasi kilala ko ni Kuya Alvin. Ang crush ko kasi showbiz. Oo. Kilala niyo ba si Rom Nixon? Ay, oo. Siya yung hanap sa dati, yung palabas Nilalala ko pa. Hindi ko siya kilala. Si Rom cute kasi siya sa Dance Entertainment. Alas alam mo, nasa TV lang siya. Siya nung nakaraan sa guess. Yes. Parang ganun na Oo, Itbulaga. oo, Alam oo. ko yun. Yes, nandun siya. Sobrang, pero ngayon nagbago. Hindi katulad ng bata siya. Sobrang hindi ako makatingin sa TV.
pag nandun siya, nahihiya ako. Tapos gwapong-gwapo talaga ako sa kanya. Tapos next is si Rico yan. O, kilala nyo, syempre, di ba? Kasi ang cute ng kanyang dimple, maamo ang mukha. Di ba? Sobrang, ganun yung mga crush ko. Pero di ko nababanggitin yung isa. Hindi ko naging crush si Kuya Alvin. Alam niya yun. Hindi ko siya talaga crush kasi galit niya ako sa kanya. Naka-record. Naka-record. Hindi lagi ko yung sinasabi na totoo nagiging honest ako. Hindi ko Salamat sa Lord. Oo, si Lord lang talaga. Sobrang si Lord yung nagbago. Tapos doon ko lang, eto lang, parang gwapo pala si Gwapo ka rin pala. Ba't hindi ko nakita dati? Yung gano'n. Oo, yun. So, ina-appreciate ko na siya, na-appreciate. Tapos sa Black Beach, wala ni ka Alvin. Ano no, words of affirmation. Tagal binigay ni Ate Len. Oo. Ano ko, salbahay ako sa kanya. Masungit. Ganun na kay Kuya Alvin. Kaya hindi ko alam na kumakanta pala siya. Hindi ko alam na magaling siya sa music. Kasi tuwing na, pag halimbawa nalaman ko sa church na din si Alvin, walk out ako. Tapos doon yung Napansin siya. Hindi na in love siya sa'yo. Tapos, pag magtitreat siya, ititreat niya lahat ng young people. Pag nalaman ko siya nag-treat, walk out ako. Diba? Kaya nga yung ginawa kasi para mapakain ako, diba? O diba, haba ng pinahirapan ko na si Kuya. Maldita si Ate Len. Pero sa mga pagmamas, kaya alam niya na Kuya, kaya pala pinapanood mo yung mga palabas na tropa kasi nandyan si Romnick sa mga. Sabi ko, grabe naman siya. Sabi ko, hindi ko nga alam eh. Yan, sige, next. Ayan, 16 na. Wait lang. Okay na yun.